Romano's POV. She's really different. Ang mga nakaraang katulong ko sa bahay ay nais makuha ang atensyon ko. They tried to seduce me, but they failed. Kahit anong pangaakit ay hindi ako nakuha ng kahit na sino. But Mandy was really different. Wala pa itong ginagawa para makuha ang atensyon ko. Pero heto ako. I'm thinking right now about how I will make her fall for me. Bakit pa hindi ito naniniwala sa akin? Is it really impossible for a man like me to fall for a simple woman like her? I've never felt the kind of care she showed me. Yun ang nais ko, yun ang gusto ko, at siya ang kailangan ko sa buhay ko. And now I am pissed because she said that I should forget my feelings for her. How am I going to do that? Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ko at nakita kong tumatawag sa akin si Mr. Barrios, ang isa sa aking mga investors. He's also Clarice's father. Hello, Mr. Barrios? Romano, are you busy? Mabilis akong bumangon sa pagkakahiga. Hindi naman po, Mr. Barrios. Sinabi nito sa akin na nais niya akong imbitahan sa isang early dinner kasama ang kanyang anak. Dahil hindi ako tumatanggi sa imbitasyon ng mga investors ko, ay pumayag agad ako. Gumayak ako at kaagad na bumaba. Nang malapit na ako sa pinto, ay nakita ko si Mandy. She's talking to someone. At nang makita ko na si Clarice ay may pumasok sa aking isipan na maaari kong gawin. I know that Mandy was just holding back. I know she likes me. Sa tingin ko, ay iniisip lang ito na hindi ako seryoso. At sinusubukan pa rin ito hanggang ngayon. Yun ang naiisip kong dahilan. Rome! Tawag sa akin ni Clarice. I didn't actually expect that she would come here in my house. Siguro ay sinabi ng ama nito na sabay na kami nito na pumunta sa restaurant. Kaagad kong itinupi ang long sleeve ng aking itim na polo at naglakad palapit sa kanila. I can see that Mandy was looking at me, pero hindi ko siya tiningnan. How long are you going to say that you are not for me, Mandy? Nilingon ko si Manang Celia. Manang Celia, hindi ako kakain dito ng hapunan. Nais kong mapangiti nang makita ko na umawang ang mga labi ni Mandy. Gusto kong umiti, pero pinanatili ko ang masungit kong muka. Let's go, Clarice. I felt bad because I used her to make Mandy jealous. Sa gilid ng mga mata ko ay nakita kong nakatingin lang sa amin si Mandy hanggang sa makalabas na kami ng bahay. Rome, I'm sorry if the invitation was so sudden. Sinabi ko nga kay Papa na baka busy ka at may pinagkakaabalahan ka pa. Tumingin ako kay Clarice nang mapansin ko na nahihirapan itong maglakad dahil sa heels nito. Ay inalalayan ko siya sa bewang. It's okay, wala rin akong ginagawa. We arrived at the place, but my mind was still on my house. Anong ginagawa ni Mandy? Anong itsura niya ngayon? Damn, my mind was full of things about her. Wala ka pa rin bang kasintahan hanggang ngayon, Romano? Umangat ang tingin ko kay Mr. Barrios dahil sa tanong nito. Wala po, Mr. Barrios. Really? Mukhang mahirap makuha ang atensyon ng isang Romano Siron sa Avedra. Ngumiti lang ako ng tipid. Wala pa akong kasintahan, pero siguro malapit nang magkaroon. My daughter here also doesn't have a boyfriend. Ang tagal ko nang sinasabi sa kanya na nais ko na ng apo dahil tumatanda na ako. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin ipinapakilala sa akin. Tumawa si Mr. Barrios bago tumingin kay Clarice na nasa tabi ko. Papa, hindi naman ganun kadali yun. Huwag ka mag-alala. Kapag niligawan na ako ng lalaking nagugustuhan ko, ay ipapakilala ko siya sa iyo kaagad. Sagot ni Clarice at tumingin ito sa akin. I know that Clarice likes me. At ngayon sa mga sinasabi at ikinikwento ni Mr. Barrios tungkol sa anak nito, ay may ideya na ako kung para saan ang early dinner na ito. I made it clear to Clarice. Noon pa man, sinabi ko na sa kanya na wala akong gusto sa kanya. Kung meron man, sana gumawa na ako ng hakbang at hindi na kailangan na ito pa ang lumapit sa akin. Habang nagkukwentuhan ng mag-ama at nakikinig ako, ay nakatanggap ako ng mensahe. Nagsalubong ang mga kilay ko na makita ang pangalan ni Luther. I am here in your house, Rome. Iyon ang unang mensahe. Anong ginagawa nito sa bahay ko? Nagtitipa pa lang ako ng sasabihin nang makatanggap ako ulit ng mensahe galing kay Luther. Nakita ko na isa iyong larawan. Your new maid is kind, Rome. Mahigpit kong nahawakan ang cellphone ko habang nakatingin sa larawan ni Mandy na sa tingin ko ay papunta sa gazebo. He was holding a cup.
Is it coffee? Luther does not drink coffee. Mr. Barrios, I'm sorry, but I need to go now. May problema lang sa bahay. Tumayo ako at napatingin sa akin ng mag-ama. Sige, Romano. Tumalikod na ako at tinungo ang aking sasakyan. Pero hindi pa ako nakakasakay nang marinig ko ang boses ng dalaga. Rome! Nilingon ko ito. Clarice, your father clearly wanted to set us up. Pero alam mo ng desisyon ko doon, hindi ba? May nagugustuhan na akong babae. I am serious about her. I'm sorry, Clarice. Pumasok na ako sa loob ng sasakyan ko at tinungo ang aking bahay. Yes, I am serious about Maddie. I've never felt this kind of feeling before. Hindi lang ito panandalian. Alam ko yon. I always wanted to see her, to hold her. I wanted her close. Always. Sinubukan kong tawagan si Luther pero hindi na ito sumasagot. Damn, why did he send me Mandy's picture? Bakit ba malapit ito sa mga lalaki? Noong una si Isaac at ngayon ay si Luther naman? Nang marating ako sa bahay ay mabilis kong tinungo ang gazebo. Malayo pa lang ako ay nakikita ko na si Luther nakausap si Mandy. He was so close to her. Pero bago pa ako makalapit ay nakita kong hinawakan nito ang gilid ng mukha ni Mandy. Naikuyom ko ang aking mga kamay at sinamaan ito ng tingin. That wasn't a good scene for me. Unang-una ay bakit ito nagpadala ng kape kung hindi ito umiinom ng kape? Pangalawa, bakit kailangan itong kuhanan ng larawan si Mandy habang palapit ito at ipadala ang larawan sa akin? Nang pumasok sa loob ng bahay si Luther ay naiwan kami ni Mandy. Bakit hindi mo tinawagan agad na may dumating na bisita? Tanong ko sa kanya. I saw her forehead knot. Sir, nasa date po kasi kayo kanina. Nakakahiya naman po kung may istorbo ko kayo sa date ninyo ni Ma'am Clarice. I knew it. Gusto niya rin ako. But she's in denial because of the thought that I am just testing her. It was not a date, Mandy. Sir, hindi po ko ipinanganak kahapon para hindi malaman na date yon. Huwag na po ninyong itanggi. Saka, ano naman ang masama? Maganda si Ma'am Clarice. Sexy, matalino, may sariling negosyo. Saka sabi ni Manang, maraming nagkakagusto doon. Pero ikaw ang hinihintay kasi may gusto sa'yo. Naku, wag nga ako, Sir Romano. Tumaas ang sulok ng labi ko nang marinig ko ang sinabi nito. Date ha? Wala naman akong sinabi kanina na aalis ako at makikipag-date kay Clarice. I need to stay calm. I can't smile like crazy because I learned that she's jealous. Oh, ayan ka na naman, sir. You're jealous, Mandy. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko na mapangiti. At least now I know that she likes me. May pag-asa ako. Nagsiselos ka. Sabi ko ulit. Hindi ako nagsiselos, sir. Kung tutuusin ay mas bagay kayo ni Ma'am Clarice. Uulitin ko pa ba ang mga magagandang katangian niya sa'yo para lang maliwanagan ka? There she go again. Nakakagigil. Mabilis ko na lang itong hinagkan sa labi. Nagulat pa ito at tinakpan ng kanyang bibig. Ako naman ay nakangiti pa rin sa kanya. Mandy, wala kang dapat ikaselos. Hindi lang kami ni Clarice ang magkasama. Inimbitahan ako ng ama ni Clarice para sumama sa kanilang kumain ng hapunan. Isang kanyang ama sa mga investors ng kumpanya ko. Hindi ko rin inaasahan na pupunta pa si Clarice kanina sa bahay. Hindi nga ako nagsiselos. Sigaw nito. After our conversation, I took her hand and we went inside the house. Sa living room ay nakita ko si Luther na nakatingin sa cellphone nito. Are you going to stay here tonight, Luther? Imbes na sumagot sa aking tanong, ay tumingin sa likod ko si Luther. Kaagad nagsalubong ang mga kilay ko. He was looking at Mandy. Nang makita ko nang umiti ito kay Mandy, ay humarang ako kaagad. What is this feeling? This is the same feeling I felt when Isaac was in my house. Sir, sa kusina muna ako. Tutulungan ko pong maghanda ng hapunan si Manang. Sabi ni Mandy sa akin. Magsasalita pa lang sana ako pero mabilis na itong nakaalis. I looked at Luther again. Sinundan ito ng tingin si Mandy. Umikot ako at naupo sa tapat nito. Stop looking at my maid, Luther. Iritado kong sabi sa kanya. Narinig ko pa ang pagtawa nito. What? Dati naman wala kang pakialam sa mga katulong mo. Ngayon ay tinitingnan lang, nagsusungit ka na. Hindi ako sumagot at inaya ko na lang si Luther sa library upang doon mag-usap. Your house is huge, but you're still single, Rome.
kailan mo balak mag-asawa? Tanong nito. Imbis na sagutin ang tanong, ay ibinalik ko ang sinabi nito. Ikaw, kailan mo balak mag-asawa? Malakas itong tumawa. I don't feel the need to explain myself to him. Isa pa, hindi ko alam kung ano ba talaga ang pakay ni Luther, kung bakit nandito ito. Lagi kang masungit, Rome. Anito, ano bang totoong dahilan at bakit nandito ka? Tanong ko ulit. Umayos ito ng upo at ibinaba ang cellphone sa coffee table. Bumisita ako sa isang lugar dito kasamang isang business partner. Dumaan na ako sa bahay mo para makamusta ka. Total, nandito na rin ako. I was not in the house when you came and stayed there for 3 days. Hindi na tayo madalas magkita. You are hurting my feelings, Rome. Ako na nga bumisita sa iyo tapos parang hindi ka pa natuwa. Inilagay pa nito ang kaliwang kamay sa kanyang dibdib na akala mo ay nasaktan talaga. Abala ko, Luther. I've been hearing that reason for 3 years after what happened to our family Romano. Seryoso na ngayon ang boses nito habang nakatingin sa akin. Sa tingin mo, paano ko makakalimutan? Paano? Don't start, Luther. I am not lying. I am busy with my company. So busy, Romano? Hinahanap ka madalas ni Taki. Laging tinatanong ni Ma'am kay Daddy kung kailan mo kami bibisitahin. Nabalitaan ko rin kay Mami na pumunta pa si Daddy sa iyo sa kumpanya mo para lang sabihin na bisitahin mo kami sa bahay. Noong araw na yon ay naisip ko na gustong pag-usapan ni Dad ang tungkol sa negosyo, kaya naman maaga itong pumunta sa kumpanya ko. It was so unexpected na gusto niya akong umuwi. So unexpected para sa akin, dahil madalas ay si Luther ang kumakausap sa akin na umuwi at bumisita sa kanila. I'm sad, I wasn't there when you came, Romano. Pero ngayon ay nandito naman ako. So, can we have a drink? Dito naman ako matutulog. You don't need to worry about me going home drunk. Umismid ako habang hindi pa rin tumitingin sa kanya. Sino mag-aalala? Not me. Malakas na tumawa si Luther dahil sa sinabi ko. By the way, Rome, where did you find your maid? Nakuha ng tanong nito ang atensyon ko, kaya't napatingin ako kay Luther. Why? Wala naman. He said. But what I didn't like was when he smiled. Damn, bakit bang daming nakakapansin sa iyo, Mandy? Luther. What? I was just asking about your maid. Masarap siyang magtimpla ng kape. Ipinikit ko ng mariin ang aking mga mata at sinamaan ito ng tingin. Bakit ka ba nagagalit? Natatawang tanong nito. Peste ka, Luther. You don't drink coffee. Hindi ito umiinom ng kape. Kahit noong mga bata pa lang kami. What is he saying? Ako pa ang lolokohin niya? I did. Kanina. Mukhang mapapadalas na nga. Pero mukhang dito lang ako magkakape. Why does my woman get the attention of this man? Isaac. And now, Luther, my brother. Nang tumayo si Luther ay napatingin ako sa kanya. I am hungry. Siguro may pagkain na? Anong oras na rin naman? Ikaw, kakain ka ba? Let's eat first before we drink. Tumayo na rin ako. Huwag ka nang kumain. Nagsalubong ang mga kilay ni Luther dahil sa sinabi ko. What? Bakit naman? Wala pa akong kinakain simula kaninang tanghali. You're so mean. Si Mandy ang nagluto. Sigurado, I don't want him to taste the food my baby cooked. I will order your food. Sabi ko na lang. Bakit ka pa o-order, Rome? You have maids. May pagkain dito. Let's go down. Nagugutom na talaga ako. Nang tumalikod ito ay mabilis ako naglakad at hinawakan siya sa braso. Let's order. Pagkumbinsi ko sa kanya, pero napapailing-iling lang ito sa akin. Hindi ko alam kung anong nasa isip mo, but I am really hungry. Napabuntong hininga na lang ako nang lumabas na ng library room si Luther at bumaba. Sumunod na lang ako sa kanya. Let's eat in the dining room. Rome, I'm fine eating at the island counter. Damn, I don't want him to see Mandy. I don't want him to taste the food that my baby cooked. Habang papunta kami sa kitchen, ay kinausap ko si Luther. Bakit hindi ka nalang naghanap ng hotel na matutuluyan mo? I don't like him here. Bakit pa ako mag-o-hotel kung may bahay naman ang kapatid ko dito? Come on, Romano, napapaisip tuloy ako kung maitinatago ka ba sa akin. Nakita ko na tumingin si Luther kay Mandy. Kanina ko pa ito napapansin at hindi na ako natutuwa.
Ano naman ang itatago ko sa iyo, Luther? Naguguluhan na ako rito at sa mga naiisip nito. Kanina pa siya. Naupo si Luther at nagsimulang maglagay ng pagkain sa plato nito. Pero habang kumakain siya, ay nakikita ko na patingin-tingin ito kay Mandy. What's with him? Baka lang naman may itinatago ka sa akin. O baka may nagtatago dito sa bahay mo na. I looked at Mandy when I heard she coughed. Mandy, ayos ka lang? Nako, magkakasakit ka ata. Kanina'y namumula ang buong mukha mo nang pumasok ka dito sa kusina. Ngayon naman, ay inuubo ka na. Kaagad akong umikot at lumapit sa kanya. Sinalat ko ang noo nito at ang leeg. Are you okay? I asked. But what made me feel a little bit mad when instead of answering my question, he looked at my brother. Interesado ba ito kay Luther? Nakaramdam ako kaagad ng selos. Nasa harapan niya ako, pero sa kapatid ko siya nakatingin. Mandy, I said. Hindi ko na maitago ang inis sa tono ng aking boses. Okay lang ako, sir. Ayos lang. Medyo pagod lang. Nako, yan na nga bang sinasabi ko, Mandy? Nasagad na siguro ang katawan mo sa trabaho. Kaninang umaga ay napakarami mo na kasing ginawa. Ikaw pang umikot sa buong bahay ngayong gabi. Sabi ni Manang. Oh, really? Nakakabilib naman palang sipag ng maid mo, Romano. Sa laki ng bahay na to at sa dami ng kailangan linisin, ay mag-isa lang siya kaninang umaga na tumapos ng lahat. Nilingon ko si Luther nang magsalita ito. I am at the end of my patience right now. Why are they looking at each other? Sir Luther, trabaho ko naman po yun at... Sana'y magkaroon rin ako ng maid na katulad mo kung ganun, Mandy. Yung masipag at trabaho kung trabaho. I breathed hard. Mandy, pumunta ka na sa kwarto mo at magpahinga ka na. Ngayon lang bumaling ang tingin nito sa akin. Pero sir... Ngayon na. Nang makaalis si Mandy sa kusina, ay hinarap ko si Luther. Nakangiti na ito habang kumakain. Why are you acting strange, Luther? Nothing. Mabilis ko nalang nilisan ng kusina at umakyat papunta sa kwarto ni Mandy. I don't like this feeling. Kanina, sigurado na akong may gusto rin ito sa akin. Pero ngayon, nagdadalawang isip na ako dahil kay Luther. Why are they looking at each other? Amanda's POV. Nakahiga ako sa aking kama habang nakatingin sa siling ng aking silid. Ano na naman bang nagawa ko? Bakit mukhang galit na naman ito sa akin? Kanina lang sa gazebo ay may pangiti-ngiti pa ito at panakaw-nakaw ng haggan. Tapos ngayon naman ay ang lamig na naman ng mga tingin nito. Dahil kaya yun kay Luther? Napansin kaya nito yung tensyon sa pagitan namin ng baliw nitong kapatid? Huminga ako ng malalim. Hindi naman masama ang pakiramdam ko. Namula lang ako kanina dahil sa ginawa ni Romano sa gazebo. Tapos naubo ako dahil sa kalokohan ng kapatid nitong si Luther. Oo, at mukhang hindi nga sinabi ni Luther kay Romano ang totoo tungkol sa akin. Pero ang ginagawa naman nito ngayon ay pinapatamaan ako. Mabilis akong bumangon at pumunta na sana ng banyo para maligo nang marinig kong may kumatok sa pintuan. Lumapit kaagad ako doon at binuksan niyon. Kaagad ng laki ang mga mata ko nang makita kung sino ang kumakatok. Isasarado ko sana ang pinto pero naiharang na nito ang kamay niya. Mag-uusap tayo, Mandy. Mag-uusap? Pero sa tingin ko ay sasakupin niya ako ng buhay. Hinawakan niya ako sa braso at iginilid ako. Ito na ang nagsarado at naglock ng pinto ng silid. Wala naman tayong pag-uusapan. Hinila niya ako at pinaupo sa kama ko. Ano bang trip nito? Ang sama ng tingin nito. Kanina lang, pangiti-ngiti ka sa akin. Ngayon naman ay ang sama ng tingin mo. Inaano ka ba, sir? Tanong ko rito. Bakit mo tinitingnan ng kapatid ko? Anong nangyari kanina sa bahay nung wala ako? Isa pa, bakit ganun tumingin sa'yo si Luther? Tell me, Mandy. Hindi kaagad ako nakapagsalita sa mga tanong ni Romano. Nagsiselos na naman ba ito? Walang nangyari, sir. Kinausap niya lang ako at tinanong kung nasaan ka. Kaagad itong lumapit sa akin, kaya't napatayo ako. Nagsiselos ka ba? Tanong ko sa kanya. Umiwas ang tingin nito sa akin. Kanina lang ay ako ang pinapaamin niya sa selos na yan. Umalis ito kasama si Clarice. Ngayon naman ay ito ang nagsiselos dahil sa mga tingin ko kay Luther. Buwisit naman kasi yung lalaking yon. I don't like you looking at other men.
while I am in front of you, Mandy. Kunwari ay hindi ko narinig ang sinabi niya. Hinawakan ko ang dulo ng itim na polo na suot nito at hinila yon para makuha ang atensyon nito. Walang ibang dahilan yon. Hindi katulad ng iniisip mo. Hinawakan niya ako sa muka. Nang unti-unting lumamyos ang itsura nito, ay napahinga ako ng maayos. Napakaseloso pala. Kahit natingin lang, ay hindi pala ako maaaring tumingin sa iba. I am very territorial. When he was slowly moving his head, I knew what was going to happen next. Sinabi ko na sa'yo, seryoso ako. Nang ilang hibla na lang ang layo ng labi nito sa akin, ay muli ito nagsalita. Sa akin lang dapat nakatingin ang mga mata mo, Mandy. Sabihin mo na ako makasarili, dahil totoo naman. I want your eyes and your everything for myself only. Oo na, Romano. Kaagad akong kumapit sa batok nito nang hagkan niya ako. His arms naked around my waist, pulling me closer to him. Sa sobrang lalim ng hagkan nito, ay hindi na ako makasunod. Romano, sandali! But instead of letting me breathe, he walks and carefully puts me down in my bed. Bumaba ang labi ni Romano sa aking balikat. Hindi ko na alam kung hahawakan ko ba ang mga braso nito o susundan ng mga kamay ko ang mukha nito kung saan man ito pupunta. You smell really good, Mandy. Hindi na to panaginip, Amanda. This is real. Romano was in front of you. Hinahag ka ng balikat mo at pinapaginhawa ang iyong pakiramdam. Nang bumalik ang labi nito upang hagkan ako, ay gumanti na ako at sinundan ang bawat galaw ng mga labi nito sa akin. Nang tumigil si Romano, ay tiningnan niya ako. I can feel his breath, his skin, and I can see the desire on his eyes while looking at me. Nang maramdaman ko ang kasangga nito na nakasaludo sa aking mga hita, ay alam kong wala ng paraan para pigilan pa ang mga mangyayari. Kaagad umangat ang aking kamay at humawak iyon sa pisngi nito. Huwag ka mag-alala, sir. Kahit gaano kagwapo pang lalaki na nasa harapan ko, kahit gaano ka-sexy o katalino, ikaw pa rin ang pipiliin ko. That was his statement earlier. You won, Romano. You got me. Nakita ko ang pagngiti nito. Lumayo ito sa akin ng kaunti, pagkatapos ay nagsimula itong tanggalin ang ikalawang botones ng itim na long sleeve polo. Nang makita ko yon, ay kaagad akong bumangon. Napatingin ito sa akin nang ako na mismo ang nagtanggal ng mga botones ng polo nito. OMG, Amanda, nakita mo naman, alam mo na ang size, nakapaghanda ka na rin siguro. Bulong ko sa sarili ko. Mandy. Napatingin ako sa labi nito at hindi ko na hinintay na ito ang humagkan dahil ako na mismo ang gumawa nun. Romano pulled me closer. Pinahiga niya ako at sinimulang tanggalin ang damit nito habang magkahinang ang aming mga labi. Maya-maya ay pumunta ang mga kamay nito sa likod ko para tanggalin ang lock ng pang-itaas ko. Abala ang mga kamay nito sa pagtanggal ng mga saplot ko sa katawan. Maya-maya ay sandaling humiwalay ang labi nito sa akin at bumaba iyon sa aking leeg, papunta sa aking hinaharap. Napaawang ang bibig ko dahil sa kiliting nararamdaman ko. Nang tanggalin nito ang aking pang-itaas, ay napatingin ako sa kanya. Sandali itong natigilan. Pero bago ko pa ito matanong kung bakit ito tumigil, ay hinawakan ng kanang kamay ni Romano ang hinaharap ko. Mahina akong napasigaw. Napaangat ang likod ko nang bumaba ang kanyang muka at sakupin ang hinaharap ko. OMG, it feels so good. Maya-maya ay umangat ang tingin nito sa akin at nakita ko ang pananabik sa mga mata nito. He smiled and bit his lower lip. Ituloy mo lang ang pagsigaw sa pangalan ko, Mandy. Anito at nagsimula ulit sa paghagkan sa hinaharap ko. Bumababa ang labi nito hanggang nasa tapat na ito ng huling saplot sa katawan ko. My breath was so fast. Nang maramdaman ko ang paghagkan ng labi ni Romano sa ibaba ko, ay napaawang ang labi ko. Naka-undis pa rin ako. Pero ang ganda pa rin sa pakiramdam dahil sa labi nito. Pero nang maalala ko na hindi pa ako nakakaligo, ay nakaramdam ako ng hiya. But Romano was unstoppable. Sandali, Romano. Sandali. Pero hindi ito tumigil. Nang maramdaman ko ang unti-unting pagbaba ng huling saplot sa katawan ko, ay nabitawan ko ang buhok nito at napakapit ako sa kobre kama. Bahagyaan itong pinaghiwalay ang aking mga binti at nalaki na lang ang mga mata ko
Nang makaramdam ako ng kakaibang pakiramdam sa pagitan ng hita ko, hindi ko na alam kung saan ko ibabaling ang mukha ko dahil sa ipinaparanas sa akin ni Romano ngayon. Nang huminto si Romano, ay napahinga ako ng malalim. I looked so erotic right now. Wala na akong kahit ano sa katawan ko. My face was red. My mouth was parted while I was looking at Romano. Nang magtama ang mga mata namin, ay nakita kong nagtagis ang bagang nito habang nakatingin sa akin. You are mine. Ang lahat sa iyo ay sa akin lang. Para sa akin lang, Mandy. Hindi ko maiwasang mapasigaw nang dumampi ang nito sa perlas ko. Pakiramdam ko ay para akong idinuduyan sa aking nararamdaman. It was a strange feeling for me. Kahit kailan ay hindi ko naisip na ganito pala ang pakiramdam kapag pinapaligaya ka ng isang lalaki sa kama. Nang dumapo ang kamay ko sa kanyang tiyan pababa sa sandata nito, ay pinigilan ako ni Romano. Itinaas nito ang aking mga kamay at nagulat ako sa ginawa nito. Don't, not yet. Pagkasabi niya nun, ay hinagkan niya akong muli sa labi. Damn, naramdaman ko ang pagkalalaki nito. It was hard and ready. At ganoon din ako. Ano pa bang dahilan para hindi matuloy ang dapat mangyari ngayong gabi? I like him and he likes me too. We are both adult and mature enough to do things like this. Maya-maya ay humiwalay sa akin si Romano sandali at narinig ko ang mahina nitong sigaw. Kaya minulat ko ang aking mga mata. Kahit ako ay nagulat at hindi iyon inaasahan. We wanted to do this. I wanted to do this with him. Wala akong pagsisisihan kung sakali. Muli na namang naglakbay ang labi ni Romano sa akin. I wanted him to know that it feels good. Mandy. Pero nang marinig ko ang pangalang yun, ay dahan-dahan kong tinanggal ang kamay ko sa buhok nito. Bigla akong natakot. Hindi sa sitwasyon namin ngayon kung saan alam kong magaganap ang isang pangyayari na kahit kailan ay hindi ko naisip nang planuhin ko ang lahat ng to. Natatakot ako na sa pagbalik ko sa totoong mundo ko bilang si Amanda at magkita kami, paano ko ipapaliwanag kay Romano ang lahat? Pansin kong yumuko sa akin si Romano. He was smiling at me. His genuine smile. Hinawakan ito ang aking pisngi at idinikit ang kanyang noo sa aking noo. We need to stop here, Mandy. Stop? Bakit? Ayokong isipin mo na masyado ko nagmamadali. Gusto kong linawin sa'yo na hindi ito ang intensyon ko. My lips parted. Ilang beses pa ba akong gugulatin ni Romano sa ganitong mga salita nito? Sa ganitong desisyon nito? We can actually do it. I allowed him. This is not my intention when I came here. Hindi ito ang gusto kong mangyari. Nakaramdam ako ng emosyon nang makita kitang walang kahit ano sa katawan. Pasensya na kung dumating tayo kaagad sa puntong ganito. Ayokong isipin mo na ang katawan mo lang ang habol ko sa'yo. Kinuha ni Romano ang kumot sa gilid at kaagad na ibinalot iyon sa akin at tinulungan akong tumayo. I was looking at him. I couldn't believe what he said. He doesn't want to continue. Let's take everything slow, Mandy. Hayaan mo kong ipakita na totoo ang mga sinasabi ko sa'yo. Na gusto kita at nais ko na magandang buhay kasama ka. Anito, ang totoo ay nakita ko ng seryoso si Romano nang sabihin nito na may gusto siya sa akin. Seloso ito na kahit ang pagtingin sa kapatid nito ay bawal pala. Ilang beses niya rin sinabi sa akin kanina na hindi date ang lakad nila ni Clarice. Ipinapaunawa niya sa akin na wala akong dapat ikaselos. This is the kind of assurance that woman wanted. Hindi mo naman kailangan humingi ng pasensya. Hindi ko rin naman naisip na katawan ko lang ang habol mo. Ani ako rito. Nang umangat ang tingin ko sa kanya, ay hinawakan ko ito sa pisngi. He's not just a good man. I can't think of the right word to describe him. Gusto rin naman kita. Kaso lang, ayaw kong paniwalaan nung una dahil sa nangyari sa kusina noong gabi na nagkausap tayo. Nasa isip mo na sino bang magseseryoso sa isang maid na katulad mo? Nakagat ko ang aking pang-ibabang labi. Pero hindi ako ganong tao, Mandy. Ipinalibot nito ang kanyang mga kamay sa aking likod at dahan-dahan akong niyakap. My tears are about to fall because of my mixed emotions. Takot, saya, pangamba, naghalo-halo na. Hindi ako tumitingin sa estado ng buhay ng isang babae.
Kung mayaman ba ito o hindi. O kung may tutulong ito sa negosyo ko, katulad ng tingin mo kay Clarice. At mas lalong, hindi ako tumitingin sa itsura. Napatunayan ko naman sa'yo, di ba? I chuckled and punched him a little that made him laugh. Oo na, pero hindi naman ganoon kasama ang itsura ko bilang si Mandy. Pero bakit ako? Tanong ko sa kanya. Nawala ang ngiti sa aking mga labi nang marinig ang sinabi nito at napabaling ang aking mukha kay Romano. That was an unexpected reason. Humiwalay ako sa kanya at tinitigan siya sa kanyang muka. Nang makita ko ang mga mata nito, ay nagsulubong ang aking mga kilay nang maaninag doon ang kalungkutan. Naramdaman ko siyang pakiramdam na doon ko pa hinahanap sa buhay ko, Mandy. The care that I longed since I was a kid. Yung mga mata na palaging nakatingin sa akin, yung naghihintay sa pagdating ko, yung palaging nakaabang para makita ako, ang pag-aalaga na ginagawa mo. I never felt this kind of feeling before. Yung pakiramdam na palaging may naghahanap sa'yo at naghihintay. What happened to him?